Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Kinasusuklaman ng dalaga ang mga lalaking tulad ng binata, mga lalaking nagsasamantala at naglalaro sa mga mahihinang babae. He was rich and gorgeous, mga katangiang sapat upang sambahin ito ng mga babae. Pero hindi siya. Magyayelo muna sa impyerno bago siya maging biktima nito. Atin pong uling tunghayan ang isa pang maikling istoryang pinamagatang Pangako Sa'yo. DNA test is a kind of final, he said after a while. Malalaman natin ang katotohanan kapag hawak na natin ang resulta. Totoong magtataka ako. I am too careful about sex life. And though I hated marriage, I am level-headed person. Marahil nga ay totoong may nangyari sa kondom. Hindi ko man gusto ay wala akong magagawa kundi tanggapin ang bagay na ako ang ama ni Lindsay. Kung ganon ay kailangang magawa na natin kaagad ang DNA test, sabi ni Kemi na nakadama ng kasiyahan. Pati ang trabaho ko'y nabibitin dahil sa nangyayaring ito. Gusto ko na ring umuwi kami sa Batangas. Natitiyak kong nananabik na ang mama ko kay Lindsay. Look Kemi, he said, here's the deal. Kapag lumabas sa DNA test na ako ang ama ni Lindsay, pinapangako ko sa iyong wala kang maririnig na anuman mula sa akin. Ibibigay ko sa anak ko ang lahat ng nararapat para sa kanya. Siya ang magiging tagapagmana ko. Sa amin ng mama, siya titira. You will no longer be Lindsay guardian. Napasinghap siya. Hindi niya naisip iyon. Mawawala sa kanila si Lindsay. Paano ang mama niya? Natitiyak niyang masasaktan ito at siya. Paano ang pangako niya kay April? Hindi dapat ganun ang mangyari. You're so transparent. You cannot have your cake and eat it too, my dear. Matabang nitong sabi. Ang gusto ko lang naman ay may makilalang ama si Lindsay at ibigay mo sa kanya ang responsibilidad mo, she said in a voice that she thought wasn't here. That is exactly what I will do. At magagawa ko lang iyon kung nasa akin ang anak ko. One thing you must know about me, my dear, is that I keep what is mine. Hindi niya makuhang magsalita. Hindi ganito ang inaasahan niyang mangyayari. Kikilalanin ni JR na anak si Lindsay, subalit mananatiling kanya ang bata nila ng mama niya. She made a promise to April. Ilang taong ka na nga pala? Pag-iiba ni JR ng usapan na ikinagitla pa niya. 26, sagot niya na tila robot, okupado ang isip niya sa huling ipinahayag nito. But then, what did she expect? Kahit si Mrs. Valencia ay nagpahayag na mananatili sa piling nito si Lindsay. Had she made a mistake? You said you're a writer. What kind of things do you write? Romance, automatiko niyang sagot. No shit, he said unbelievingly. Sandaling tinapunan siya nito ng tingin. How can you be a romance writer when, the way I take it, you hate men? Nagpakawala siya ng nakakairitang ungol. No shit, JR. You see, sa mga kwento ko, I am God. Doon ko binubuhay ang lahat ng mga katangiang siyang nararapat para sa isang lalaki. Maliit lamang ang mga dalawang silid apartment na pinagsamahan ni na Kemi at April. Nakarating na rin minsan doon si JR, bagamat hindi niya ganong natatandaan ang loob ng apartment. He was too drunk to remember. Madaling araw na siyang umalis doon. Nang sa tansya niya ay nahimasmasa na siya, nagmamadali siyang umalis at hindi pinag-ukulan ng pansin ang paligid. But looking at it now, he realized the apartment, though small, was kind of homey. May kurtina sa bawat bintana. May mga flower vase na bagamat plastic ang bulaklak, ay mahusay naman ang taste para sa arrangement. It was so obvious that the one living the apartment were women. Nasa silid ko sa itaas ang gamit ni Lindsay. Kukunin ko at pati na rin ang mga gamit ko. Sinundan niya ng tingin pagpanhik nito sa hagdanan. Muli kakaibang reaksyon sa katawan niya ang simpleng pagtingin niya sa likuran ni Kemi.
Damit, sa kabila ng bangungot na dinala ng babaeng ito sa buhay nilang mag-ina, ay nararamdaman niyang ang matinding pagnanasa rito. Halos 10 minuto na siyang palakad-lakad sa ibaba ng mainip. He decided to follow her upstairs. Ang silid lang sa kanan ang nakabukas. Ibig sabihin ay naroon si Kemi. Walang ingay na sumilip siya sa nakaawang na pinto. He saw her sitting on the edge of the bed. Sa kamay ay hawak ang isang kwadro. Puno ng lungkot ang mukha. I'm sorry, April. Hindi ko yata matutupad ang pangako ko sa iyo na aalagaan at mamahalin ko si Lindsay. Mahal ko na siya, namin ni Mama. Pero nagkamali akong ipakilala siya sa mga Valencia. Sa sandaling malaman ni JR na anak niya si Lindsay ay mawawala na siya sa akin. Hindi iyon ang inaasahan ko. I'm sorry. Pabulong lamang ang pakikipag-usap ni Kemi sa tansya niya ay larawan ni April. May kung anong tila kamay na pumasok sa puso niya sa nakikita at naririnig. Maingat siyang humakbang pabalik at muwaba ng ilang baitang at pagkatapos ay muling pumanhik kasabay ng marahan tawag. Kemi, what took you so long? Tawag niya. Ilang sandali pa'y sumungaw na siyang muli sa pinto. Nahuli niya ang pagpahid ni Kemi ng mga luha sa pamamagitan ng palad nito. Pagkatapos ay mabilis na ibinalik nito ang kwadro sa bedside table. Sinulyapan niya ito, larawan na magkaibigan. Tansya niya ay stolen shot taking during their college. Both girls were smiling. Are you not done yet? He asked, sinulyapan ang malaking tote bag sa sahig. Tahimik na tumango si Kemi. Naupo siya sa tabi nito. Lumundo ang kama sa bigat niya. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito at kung ano ang gagawin. He wanted to put his arm around her shoulder. Ang babata niyo pala sa larawang iyan, he commented. Tumango at sinulyapan din ang larawang kababalik lang nito. Iyon ang pinakamaligayang sandali sa buhay namin na makagraduate kami. He dreamed, gusto niyang maging businesswoman. Pagkatapos magkaasawa at magkaroon ng 3 anak, sabi nitong nakangiti. Ako, talagang gusto kong magsulat noon pa man. Tumango si JR at nang mag-angat siya ng paningin, napunan niya ang shelves ng mga pocketbook, both English paperbacks at Tagalog romance. It's all right, he said softly and curved an arms around her shoulder. Kung malalaman lamang ni April ang ginagawa mo para sa anak niya, I'm sure she'd be the proudest friend. I may be so many things, Kemi. May mga pangit na bagay kang inaakala sa akin o ni April, but I am responsible man. I'll take care of everything, akin man o hindi si Lindsay. I'll put an educational trust for her, believe me. Kung lumapit lamang sa akin si April nang malaman niyang nagdadalang tao siya, di sana'y natulungan ko siya. I could have sent her to the best doctor and hospital that would monitor her pregnancy. Hindi natin matitiyak kung maililigtas niyon ang buhay niya, but I could have helped her. She looked at him, her eyes searching the sincerity of what he said. Matagal nang naghinang ang kanilang mga mata. Ang kamay ni JR ay kusang tumaas sa baba nito at dahan-dahang itinas iyon patungo sa kanya. All Kemi's muscle tightened at his touch. Alam niyang hahagkan siya nito. She might be a total idiot because he wanted him to. Gayunpamay, sinikap niyang pairalin ang matinong kaisipan. Don't, mabuhay niyang saway. JR, please. Why not? Why are you so afraid of Kemi? Promise I won't bite, at least not without an invitation. Ni hindi niya makuhang magsalita sa sumunod na ginawa nito. Pinaglandas nito ang kanyang kamay sa batok. Pinaikot-ikot ang ilang strand ng kanyang buhok sa mga daliri nito. Mariing napapikit si Kemi. Is that an invitation? He asked softly. Para siyang nadikit sa isang live wire. May nanulay na kuryente sa buong katawan niya. Sa pagkasuklam niya sa mga lalaki, sa edad niyang iyon ay wala pang nakahalik sa kanya. Malibang maituturing na halik iyong ginawa ng classmate niya noong grade 5 siya na ninakawan siya ng halik sa pisngi. At hindi lang basta halik ang ginawa ni JR sa kanya. It was a carnal kiss, for crying out loud. Life is a risk. You will have to fall in love sometimes, Kemi.
It is worth the pain and the risk. Could April be right? No, mariing tanggi ng isip niya. Pilit isinisigaw sa kanya na kinamumuhian niya ang lalaking ito. Si April mismo ay biktima ng mga walang pusong lalaki. Hinalikan siya nito ng malalim at mariin. Itinaas niya ang mga kamay at inilagay iyon sa liig ni JR. Kusang sumama ang katawan nito sa kanya nang ihiga niya ang sarili sa kama. She felt something hard between her legs, tila bakal. Kemi, pakiramdam niya ay tila siya nalulunod with no air for her lungs, habang ang kamay ni JR ay malayang dinadama ang bawat bahagi ng kanyang katawan. No, please, but he wasn't stopping, and she didn't want him to stop. Nararamdaman niya ang kamay nito na ibinababa ang kanyang jeans kasama ang kanyang panties down over her hips. Hindi sinasadyang nahagip ng mga mata niya ang larawan nilang dalawa ni April sa bedside table. Tila balding-balding malalamig na tubig ang ibinuhos sa kanya. Agad na namatay ang tila bolang apoy na gustong kumawala sa kanya. "Stop!" mariin niyang sabi, pushing him back off the bed. Agad itong nakatayo sa paa nito at manghang napatitig sa kanya. "Oh God!" nanginginig ang tinig niya. Nalilitong napaupo siya sa gilid ng kama at sinikap na ibalik sa pagkakaayos ang kasuotan. Bakit hinayaan niyang mahalikan siya nito? Hindi lang halik, muntik pang may mangyari sa kanila. Hindi niya alam kung paano niya mabilis na naibotones ang blusa niya. Tumayo siya, and when JR reached for her, she froze him with her eyes. "Don't you dare come near me," babala niya rito. Nagpupuyos ang kanyang galit sa dibdib. "Or touch me ever again." "Kemi, for pity's sake, be fair. Hindi mangyayari iyon kung hindi mo ako pinahintulutan at kung hindi mo rin gusto. We both wanted it." Marahas siyang umiling. "Nagkakamali ka, JR. You're the last man on earth I'd want making love to me. Kinamumuhian kita." Halos sigaw niya rito. "At tama ka. You can be so many things, and one of those things is you being a beast. At alam na alam mo kung kailan ka maninila ng biktima mo. When a girl is at her lowest emotionally, katulad ng ginawa mong pag-atake sa akin. Ginamit mo si April at kahit na itinatanggi mong nagkaroon kayo ng relasyon, ginamit mo pa rin siya para sa pansarili mong kaligayahan. Ginamit mo siya para punan ang pansarili mong pangangailangan." Tila patalim na humiwa sa dibdib ni JR ang bawat salitang binitiwan ni Kemi. Kinamumuhian niya ang sarili ng sandaling iyon. He had never felt worse in his whole life. Ano ang nangyari sa kanya? Tama ang mga akusasyon nito sa kanya. Sa isang banda ay mabuti na ring pinigilan siya nito because he didn't want to stop. Ni hindi niya naisip ang maaaring maging konsekwensya ng lahat. What is about this woman which made him lose all control and common sense? He cursed himself. Now he hated him even more and he wanted her even more. "Please, makinig ka sa akin, Kemi," he said firmly. Inabot niya ang mga kamay nito at mahigpit na ikinulong sa mga palad niya. Kahit pinapalis nito iyon. "Ako naman ang pakinggan mo ngayon." Matalim ang titig nito sa kanya at nagpupumilit na kumawala ang mga kamay nito. Ngunit hindi niya pinakawalan. "Hindi ko rin gusto ito o pinalano man. The truth is, I've been attracted to you the first time I laid eyes on you. Sa opisina. My God, you're fast. Do you think you can use that old line on me?" Napatiim ang mga bagang niya. "Just hear me out, Kemi, please. It doesn't matter if you believe me or not. Pero mula nang itaboy kita sa opisina ko, ay hindi ka na naalis sa isip ko. At nang mauwian kita sa bahay," umiling siya. "Hindi ko alam ang nangyayari sa akin. But my brain and my body started a war which has been going over ever since. I was angry with you as you were with me dahil sa mga bagay na inaakusa mo sa akin. Subalit sa kabila ng lahat, I wanted to take you in my arms and make love, passionate love to you. To be brutally honest, I had an erection all over through dinner." Namilog ang mga mata ni Kemi sa katakot-takot na pagpipigil ni JR sa sarili na muling angkinin ang mga labi nito. Napakaliit lamang ng distansya na nakapagitan sa mukha nila.
Sa pagkakataong iyon ay nagtagumpay ito nang bawiin nito ang mga kamay sa kanya. Marahas siyang tinalikuran ni Kemi at tinungo ang aparador. "Lumabas ka na, JR. Hintayin mo na lang ako sa kotse," wika nito na tila nagyayelo ang tinig.